alang sa makatikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa makatikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa makatikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa makatikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa makatikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa makatikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa makatikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa makatikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto di vista. Punto di vista alang sa makatikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto di vista.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times you have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم وحد صفوفنا بين المسلمين والنصارى واللوماد إلى صراطك المستقيم. اللهم امنحهم العيش بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة في مدينة دافاو. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amoy nen manama kami gimot tolangon, manotod kakaroson no, si koikaw kaming dokul tolangon, way migtumpi to tano, si koikaw kaming bohoy to kopianan tolangon na maotaw, pusako kapusong no, kana akong to pabulos koy, o agbuyo koikaw, way bohoy kat pabor, kahalaan, kalinaw, to kanami, no pag-ugpo, way kasapok kakoy, oyot kalambo. Kay puro tamana kakodin panubado ipag ampo, kaupianan igboy no, way kakoy kong imono, way kahalaan ka lang. Wala nagkuhan ng Okay, maayong hapon sa tanadato kapag suking tigpanubay. Pasensya na, warag na atay gamay nga technical problem. No? Adlaw karon nga Lunes, pizza 16 no? Ning bulan sa Setyembre. Sobra katunga na ta no? Sa September. 15 ka adlaw gikan karon mubunal na punta sa Oktubre. O niya magkalag-kalag, pagkahuman Pasko, pagkahuman Enero na po. No? Inana ka paspas no? Ang dagan sa to ang panahon. Kumusta tada to kapag residente din sa Barangay Lasag no? Sa to ang 16 no? Kapag purok o lakip na nga to ang mga kasilinganan nga dapit ang Barangay San Isidro mura og ugma ba to or sunod ugma no mag-celebrate sa ilahang araw celebration no? Maayong hapon kang Kuya JC no? Kang Kuya Jess Impis o igod man tanan nga mga kauban niya nga mga barangay officials. So igod man ato mga silingan no? Ato ang mga amigo, ato ang mga classmates diya sa San Isidro. No? Musta naman ako ang amigo diya no? Si Mr. Farok Minsab. No? O uban pa nato ng mga
kaila no sukad pa kaniadto mga silingan nato no. O gigon man ang ato ang mga kaubanan no nga mga barangay officials sa tibuok distrito sa Pakibato, sa Bunawan, Agdao, Buhangin no? O igon man sa tibuok Dakbayan sa Davao no. Kumusta? Medyo nagsugod na pagsulod no ang katong low pressure area, pero wala diri makasentro sa ato didto sa kauluhan. Pero kita nato nga medyo ngit-ngit no ang ato ang panahon. So siguro epekto pud ni sa naasoy nga low pressure area. Dili lang pug kayo daklit o direkta sa ato. Asa naman tong ato ang mga kanang mga hambugiro nga mga players ko no na may dula karong gabi alas 7 giimbitahan ta sa mga barangay functionaries pod sa San Isidro no. Para sa ginatawag nila nga friendship game. Kita nako sa JC ang uban murag alas 4 alas 3 pa nangandam. Alas 6 alas 7 pa man noon ang dula. Ang problema ana og ganang kuan wala mo kay hinumduman nga ato ang giadtuan nga mura og kitay di daog murag permanente ra man ta pildi. Mura og ato iko ra gyud para ra gyud sa kuan, para ra gyud sa exercise. No? Maayong hapon dia no sa to ang mga kaubanan, mga nakahigayon karong hapuna no si Sir Binjo Abiliana. Ayun na to, og naban ni dire sa Gemini o report dito sa iyahang eskwelahan. No? Si Madam Mera Antonio, no, dia sa Purok Libra. O si former Barangay Kagawad Raul Huben. Si report mas Jessica ganina. No? Wala, no? Ako ang mga team ni sa social media no si Jessica, si RJ no ug si Rhodesia no. Ako ang strikta nga direktor no. Glibog ta usahay bag-o mo gud style ni RJ. Wala ko kay balo og naka-connect ba ag ako ang sounds, but anyway kuan man na wala og keep improving ba no. Adlaw nga Lunes kaganina nagpahigayon og flag ceremony. Wala ta makaabot no tungod kay daghan pud ta og mga bisita sa balay. Usahay basta buntag maglisod tag kanaog. Kay naay mo sugat didto unya gusto nga personal nga makigistorya. Unsay madilatar ta sa ato ang naka-schedule pero apil na no, sa ato ang mga arrangement. Kaya di mo punta pwede nga mo balibad, labi na og emergency ang tuyo. So, nagpagayon ta og regular session. Kompleto ang konseho kaganina. Naatay bisita gikan sa City Health Office. Naatay nag-facilitate pod kaganina para pod sa approval no sa ato ang HIV ordinance. No? First time danis sa Tibok Dakbayan sa Davao nga murag kitay una nga makaduso ani. Kay ang uban medyo maglisod daw og kuha sa kanang majority ba mahimong lalis dia misusulod sa konseho, pero at least nasabtan pod sa atong mga kauban no? Ugon sa gay punto no? Sa bay rason kinahanglan nag ato aning i-institutionalize no? Kining an ordinance institutionalizing a local HIV and AIDS program in the barangay, establishing a human rights desk for people living with HIV, key affected population and vulnerable groups, and appropriating funds thereof. Basta related ni sa HIV, no? Kay musugot tag sa dili
nagkataas no, ang kaso no, sa mga nataptan sa sakit nga AIDS. Unya og ingon man katong naay HIV no, kadang human immunodeficiency human immunovirus ba na basta related sa AIDS no. So ato ang gisuportahan ang naasoy nga kampanya tungod sa pagpangga pud nato no sa ato ang mga katawhan, labi na gyud kato mga vulnerable sectors. So ang mahitabo right after mahuman tong ato ang final product no, katong document, officially ato ang i-endorse sa sangguniang panglungsod, and expect nga there would be a committee hearing no. Gisahon ta didto sa konseho, pero wa man tay nakita nga difficulties no? Wala man tay nakita nga mga violations. Sigurado ko no nga ang wisdom pod sa ato ang mga konsehal, sigurado ko nga mo suporta no or mo pabor no diha mismo sa naasoy nga mga kahiliukan no. Sari-sari kabaga hisgutanan no karong hapuna mga igala. Una-una di ay balik-baliko nako no katong ato ang mamahimong mga kauban no karong umaabot nga kalihukan no sa September 21, katong mga nagpalista no nga mo naatay ipahigayon nga kana bang pagsuporta sa usa ka dako nga mobilization, more or less na sa baga 500 no. Ginahanay nato no ang kanabang proseso, pero isa sa ato ang gina-explain nga kanabang voluntaryo ang ato ang paglakaw. Unya ikaduha, kinahanglan ninyo nga masayran no nga kanang ato ang pag-adto didto sa dakbayan sa Davao, wala tay madaw-daw ana no, or ang uban magod basig nagtuo nga tungod kay nagbitbit ta og mga residente, basig naay ipang-distribute no nga ayuda, basig mapareha atong tapok atong mga milabay nga semana no. Klarohon nako kanang ato ang mobilization na no, pagsuporta sa ato ang kausa, pagpakita no sa baga lakang nga ginapahigayon sa atong syudad ug ingon man pagpasabot sa atong mga katawhan ug unsa ang politikanhon nga sitwasyon sa atong syudad karon no. Dili na siya related no sa kanang ayuda or pag-distribute or payout para unya ang kung katong mao toy inyuhang panghuna-una nga nagpalista mo og apil kay basig una ninyo nga naay i-distribute nga ayuda, ayaw na lang mo og adto. Kay ang atoa, it's time to sacrifice. Unya, it's time nga ipakita nato ang suporta no sa ato ang mga leaders. Unya, matagaan pud ta og kanang kahibalo no og pagsabot og unsa bay tinud-anay nga sitwasyon nato karon no. Dirita magtapok sa may gym sa Gemini mga alas 11 sa buntag, siguraduhan ninyo nga nakapaniudto na mo anang panahuna. Unya siguraduhan ninyo nga makabit-bit mo og inyuhang kaugalingon nga baon no? Baon nga tubig, inyuhang baon nga pang snacks ninyo, ang inyong baon nga panihapon, kay walay libre didto no, para at least klaro na sa inyo. Ang uban, ang rason nganong muadto sila tungod kay matud pa nila, historical manikap no? First time ning nga mahitabo no sa dakbayan sa Davao. Unya gusto namo magpakita pod og suporta sa pamilyang Duterte no. Gusto namong mamahimong kabahin no diha sa bagang hutong sa atong katilingban nga nagpakita nga nasabtan namo ang mga pagdaog-daog nga natigayon karon sa ato ang syudad. Unya bisan pa og layo kay ning ato kap, gusto namo mubarog magpakita sa amo ang pagpangga sa pamilyang Duterte
tungod kay wa nami makaangay sa among mga nadungog o gingon man ang ilahang gibuhat sa pipila ka mga politiko batok sa naasoy nga mga leaders. So, manay konsepto sa uban, no? Katong duha-duha, ayaw na lang mo og kana bang der kay dili sini ang atong adtuon didto although maminaw lang ta. Pero kana bang ang agony of waiting unya wala ta kahibalo og unsa ka layo pod ang ato ang baktason una ta makaabot didto gyud sa katong identified nato nga venue kay expected nato nga daghan kaayo ang mutambong anang mga panahona unya ang ato ang mga sakyanan dili na makaduol didto, no? Unya mohangyo pug ko basig naay makadungog ato ang mga amigo muprangka ko sa inyo nga naa ko sa difficulty karon kanang pagpangita ba og libre nga transport service sa mga tao o sa mga residente sa lasang nga gusto nga moapil no sa naasoy nga activity. Kasi og naamoy malubong kasing-kasing o diya ni simpatiya mo sa ato ang mga kalihukan karon basig naamoy mga sakyanan nga pwede ninyong ipahiram kontaka lang ang ako ang staff no or si Secretary Atong or si RJ kay para ma-register ang inyong vehicle kay dili pwede nga kana bang sa aktual ng adlaw inyong ipagamit tungod kay naay mga registration sa mga vehicle nga pwede natong dalon didto kay at least preparado ta kana bang naatay awareness no o kinsay gisakyan sa atong mga kaubanan para naapod tay proper nga monitoring no so at least klaro na sa inyo no birthday di ay ni kuan or happy birthday una no sa ato ang una-una ang ako ang pakiguban pod sa ako ang pamilya sa paghinumdom no sa birthday celebration or birthday celebration in heaven no sa kamagwangang igsuon sa ako ang inahan no si former sangguniang board o ganang municipal councilor no sa municipality of Bunawan no Agusan del Sur no? Si Marciano Tatay Mansing no Porcina igsuon na sa ko ang nanay no dugay po nagserbisyo nga member sa SB no sa munisipyo although dugay-dugay na po siyang mitaliwa sa laing kalibutan pero nakita na ko kaganina no ang post po sa iyahang mga anak no? Paghinumdom sa iyang adlaw nga natawhan unya happy birthday po day kang kuan kang Gina Daligdig no pare-pareha ram day mig edad ni Gina no ato ang B Pharmacy diya sa Purok Paises nag-celebrate pod sa iyang ika-48 nga adlaw nga natawhan unya atol nga nagpahigayon sila og meeting no sa B Pharmacy gi-celebrate pod na sa iyahang mga kaubanan no so again happy birthday no kang Gina Daligdig og sa tanan nga nag-celebrate no sa ilang adlaw nga natawhan speaking of birthday celebration samtang kana bang inani ang ato ang sitwasyon karon sa dakbayan sa Davao o ingon man naay hadla do sa mga kalamidad didto sa Luzon nahimo na pong hisgutanan karon no, sa social media ang katong birthday private birthday celebration ni President Marcos kay iyahang gi-invite matud pa sa organizer ang katong mga kanang banda gani nga duran-duran no although
ingon pa sa pipila kabaga kana bang dumadapig nga mga opisyal or iyahang mga opisyalis si Communication Secretary Cesar Chavez nga ang katong kunong duran-duran private kuha ni siya no kanang private celebration no? Jay, palihog ra ko kuha akong cellphone Jay kana nagtawag. Inga lang sa kanang kuha. So private tinuon ang celebration unya matud pa nga wa kunoy kada bang kwarta no nga gigasto ang gobyerno sa iyahang birthday celebration. Pero amot lang po og naay mo nganong gawas no. Pero ang kuan man gud nga katulang pag-invite matud pa as per observation katong pag ang private performance matud pa sa duran-duran no karong adlaw naa daw sa baga 750 million, $750,000 to 1 million or kung sa atong kwarta naa sa mga 42 milyones hantod 56 milyones. So ang depensa matud pa nga kini nga celebration is a private celebration, birthday celebration sa presidente. Unya wa kunoy kwarta nga gamit ang gobyerno kabahin ini. Pero kay usahay magod ang mga public officials kana bang naatay obligasyon nato nga mamahimo tang sensitibo. Diya mismo sa tawag sa panahon. No? Labi na kanay mga kalamidad nga nahitabo o ingon man bag-ulang nga nahitabo o kinibang mga activities or mga kanang natigayon no nga mga kaguliyang kagubot dinis dakbayan sa Davao. Di makita nato gato ang presidente nag-celebrate sa iyahang birthday lavish. Ni kay balo baya tadaan no nga kanabang mao na isa sa nahimong dagway kaniadto no sa pamilyang Marcos nga samtang naglisod ang katawhang Pilipino ang ilahang gipahigayon nga mga private parties sobra ra kaayo no? Kung dili man siya direktamente nung maestablisar nga naay kwartas gobyerno nga gigamit para sa nasoy nga birthday celebration, pero kana bang ang tao nga ni simpatiya sa sitwasyon sa ato ang nasod karon magpakita kung unsa siya ka sensitibo nga leader pinaagi sa dili pagpakita nga nahimong mas komportable ang iyahang kinabuhi no? Kana ba nga mga lavish celebration wala nato na may experience sa panahon ni PRRD no kay remember mo og unsay pamainit usahay ni PRRD dito sa Malacañang usahay maruya lang no? Ang iyahang birthday celebration private kay wa kay nadungog nga mga dagko kayo nga mga personalidad nga nag-cost no nag-cost og kana bang lahi nga pagtan-aw no sa ato ang mga katawhan no kato mga sensitibo kay nato nga mga kaigsuonan. Ingon si John Javier Cap pwede bang ma-impeach no si PBBM tungod sa duran-duran birthday party nga illegal no. Siguro na ay posible na no nga mga adunay pag-estudyo kabahin ni ana. Expected po nato na may mga counter argument daan no. Inaingon lagi nga katong naasoy nga birthday celebration it's a private birthday celebration unya wala nag-cost no og kwarta kuno sa gobyerno. Wa man na ilang explanation. Pero ang inana magod nga mga sitwasyon labi na sa atong mga leaders magpakita nga insensitive sila diya mismo sa pananaw o gigon man pag-anto sa ato ang mga katawhan nataliwala sa adunay mga kana bang kalisod nga ato ang natagamtaman karon ang ato ang mga leader nga may ato ang gibuto o kana bang ma-feel nila ang ato ang kalisod birthday party lang gani no nagpakita na nga kana bang lavish sobra no di kay nako makot no pero kay naatay
provision pod sa balaod murag sa civil code, no, nga kana ganing bawal ang mga lavish celebration panahon og anaa sa state of emergency or uban pa, no. Bago ra ba nahitabo ang calamity, daghan tag nakita sa Facebook karon ang hilak ang mga Pilipino nasunugan, baha o nya karon wa pa ta kahibalo og unsay atake is bagyo karon. Pero kato ang presidente nagparte iyahang birthday, pila ka milyon ang gigasto, no. So tan-awono na siya diya mismo sa kanabang kung paunsa ka tinud-anay ang usa ka leader diya mismo sa pagtan-aw sa sitwasyon sa iyahang katilingban. Nag-party siya, no? Si Marcos, grabing party, iyahang mga kauban, grabing party. Samtang ang pipila kabaga pipila kabaga membro sa Coast Guard, matod pa nga nangao na lang og lugaw, no? Unya ni ito nag-inom na lang og tubig gikan sa ulan og katong gikan sa dagayday sa ulan sa aircon. Pipila ka baga semana, no? Katong mga sakay sa BRP Teresa Magbanwa, no? Tungod sa ilahang trabaho dito sa West Philippine Sea. Ang pait nga kahimtang, no, sa mga crew sa PCG o sa BRP Teresa Magbanwa nga nahimong hinungdan nganong napugos sila pag lakaw, no, sa area, naapay baga na ospital tungod kay na dehydrate, kay lugaw na lang intawi gikaon, wa nay klarong giinom, samtang ang ilahang presidente nagparty didto. Giimbitar pa ang katong isa sa baga pinakamahal, no, nga mga international artists. Sa ato pa wa say believe pod kung daghan mga Pilipino nga mga artist nganong katumag yung gikan sa laing nasod, no. Di man kay kung fan pod anang Duran-Duran, no. Ang ako alamang mahinumduman si Sir Duran, no? Ako ang ako ang maestro kaniadto, no. Matoy amo ang isa sa pinalangga diya sa Matoy isa sa among pinalangga, no, sa EL Navarro, no, si Sir Pablo Duran. Pero kadang Duran-Duran, urag di kay ko mo idol din na, no. Maayong hapon, no, kang El Grace Bayhon Pulvera, no. Ato ani mga fish landing staff, no, diya sa Bukana. So Pilipino na lay musga, no. Aside ining ingon ni Jan nga basig mahimo bang cause for investigation. Pero sa ato ang pananaw, no, kanang daklit lang nato nga pananaw, malagi na, no, nagpakita nga insensitive siya sa kana bang sitwasyon sa ato ang nasod. Taliwala sa daghan nga mga investigasyon karon, matod pa sa mga kung tinuod, no, ingon sila nga mga dili maayo nga mga practices sa former administration, ang nahitabo karon nga kaguliyang dinhi sa Dakbayan sa Davao, ang pagkagutom ag pag-antos sa pipila ka baga crew Coast Guard, halos magamatay na lang ni uli giditso og sugat og dextrose kay dehydrated na halos kay nangaon na lang og lugaw. Nya ang giinom kato na lang gipang-init, matud pa nga salin sa katubang aircon, wa gyud tubig, samtang ang ilahang presidente nakig-concert didto kang Duran-Duran. So kana na baga sitwasyon kaniadto, wa nato na madungog, no, sa ato ang presidente Digong nga gusto nilang ipakita nga mali ang pagsuporta sa katawhang Pilipino, no. Unya ang pagkamatay matud pa sa pareaning pagkamatay sa tulo ka mga drug lords, no, sa Dapicol, no. Kaluoy pod sa ako ang classmate sa law school, no, si
Actually, nag-classmate mi ani kaniadto si ah, Major Garma, no? Kita nako tong gipahigayon nga investigation, no, sa Quad Committee, no? Bisan pag iyahang kana bang pangutana nga kana bang ilambigit ang imuhang mga personal, no? As if kato mga nangutana wa poy gipang taguan, no? Kana bang clean hands, no? Kay baton pa buot sa House Quad Committee nga paimbestigahan sa National Bureau of Investigation ang gikaingon nga matod pa extrajudicial killing sulod sa Davao Prison and Penal Farm niadtong 2016 kung asa matod pa gipatay ang tulo ka baga Chinese drug lords. Kini human migawas sa pagdungog sa Quad Committee, o sila raman po, no? Declare nga matod pa ang maong naasay ka pagpatay gimando kuno ni kanhing PCSO General Manager o retired Police Colonel Ruyina Garma. Unya napay mga testigo nga matod pa gi-connect nila kang Presidente Digong, no? So manay ilahang mga dula karon, no? Og unsaon nila pagguba, no, ang paglantaw sa katawhang Pilipino. Kibalong gud sila nga kana bang nagpabilin gihapon ang pagpangga sa Baryuria, no? Dili magyud na malilong ba, di matago, no, sa katawhang Pilipino. O kinsa gay mas angayan unta, no? Magpabilin din na. Sa laing bahin, no, sa tanan nga mga kandidato, matod pa nga ang limitasyon sa pagduso og Certificate of Candidacy alang sa 2025 National Local Election gipagula na sa COMELEC. Doga naman ako ni nadungog, no? Matod pa nga gikumpirma sa Commission on Election nga adunay gipagula nga resolution ang buhatan nga magpatuman og limitasyon sa ihap sa mga taong tugutan nga muuban atol sa pagduso og Certificate of Candidacy sa usa ka buot mo kandidato. Matod pa ni Attorney Gay Innumerables, Assistant Regional Director sa COMELEC 11, nga ilalom sa COMELEC Resolution number 11045, limitado na lang, no, sa tulo ka baga tao ang tugutang makauban sa usa ka buot mo kandidato nga magduso, no, sa Certificate of Candidacy. Pasabot nga gibuhat kini sa buhatan aron malikayan kuno ang festa sa pagduso og Certificate of Candidacy sa mga buot mo kandidato karong 2025 national ug local elections, tungod sa pagdagsa, no, sa mga supporters. Unod sab sa resolution ang pagtakda og panahon sa substitution sa mga kandidato gikan October 1 hangtod 8 ug didda na ang pagpahigayon og substitution sa mosulod nga mga adlaw gawas kung adunay kamatayon or disqualification, no? Actually akong initial take ko nga kini bang sa kadaghag kada bang problema, no, nga dapat unta i-repair sa Commission on Election, kini pag yung related sa kana bang pagdala og mga supporters. Actually ilaha man ang katungod unya pa-showcase lang guna, no, sa mga kandidato. Although mingon ta nga maayo para mahimong hanay, pero kabaw ka ng Pilipino magod kuana nang hilig na sila og hilig sila og fanfare, no? Ganahan na sila nga magpakita og kada bang ilahang suporta pod sa mga kandidato. Kana lang og ang implementation kana bang mamahimong fair, no? Og did-an ang makita nato nga ang tanan did-an, no? Kay basiba og ang tanan did-an nya aguban nga mga kandidato pwede. Kay mura og most likely magyapon to instruction during sa katong last nga barangay election nga dili kayo magdagsa unya pagabot na to didto perti madaghana og tao, no? Unya I do not know og di ba siya og i-assert yun ba, no? Naabay kalapasan og ang usa ka tawo magpakita og suporta sa
katong mga kandidato nga iyahang gisuportahan pinaagi lang sa pag-uban, mo appeal, mo tan-aw lang ka kay siguro gyud nimo nga nag-file og certificate of candidacy. Mara na baga personal nato nga baga pangutana, although okay lamang po na, no? Kay para at least dili po kayo saba, no? Ang Commission on Election. Unya, mana mura og October 1 hangtod 8, did-a na ang pagpaigayon og substitution sa musulod ng mga adlaw gawas sa kamatayon og disqualifications. Sa laing bahin, mayon tag makaadto ta didto para ma-confirm na to ni. Gikumpirma magod sa National Irrigation Administration nga mapalit na kunos dakbayad sa Davao ang tag 29 pesos nga matag kilo sa bugas. Mao na information gikan sa NEA 11, no? Gisugdan na sab ang pagbaligya nini kadtong nakalabayng semana sa mga benepisyaryo sa barangay 1-A o 2-A ning syudad. Pagpasabot sa ahensya nga ang prioridad sa pagbaligya sa mga bugas ang sektor sa senior citizen, PWD, single parent o mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program Kung for Peace. So pwede na itaan apan giklaro sa NEA 11 nga sa pagkakaroon limitado pa sa napulo ka kilo o kung 290 pesos ang mapalit sa matag benepisaryo. Nasayran nga mapalit sa mismong buhatan sa NEA 11 ang maong bugas sa Bulton Extension ning syudad sugod alas 9 sa buntag og kinahanglang makapakita og magdala ang benepisaryo og usa ka valid ID, no? Mao ni requirements, magdala ka og valid ID. Unya kung solo parent ka, unsay tirada, death certificate, siguro sa imuhang or marriage contract death certificate para ma-prove lang yun. Ana man day ID, no? Ano mga solo parent. Gisugda na daw, no? So basig ka mo dihang medyo duol-duol maka-access mo. Ug unsa ba og tinuod ba ni nga naasoy nga programa, no? Sa laing bahin si Atty. Torion giklaro nga wala mihangyo ang ilang kampo nga i-hospital arrest, no, si Pastor Kibuloy. Kay mamo gani gibutyag, no, ni Senator Hontiveros nga matud pa dili angay nga i-hospital arrest si Kibuloy dinhi sa Davao ug giakusahan siya nga adunay entitlement issues. Sumala ni Atty. Torion nga na-misinterpret, no, ni Senator Hontiveros ang sitwasyon. Giklaro niini nga wala sila'y gi-request nga i-hospital arrest si Kibuloy dinhi sa Davao. Ang motion for hospital arrest matud pa gipresentar sa kampo ni Kibuloy usara ka alternatibo nga request tungod sa kahimtang sa panglawas sa pastor nga tiguang na og adunay delikadong kondisyon, no? Nagpasabot si Atty. Torion nga ang hangyo sa korte bahin sa hospital arrest gibuhat aron mapugnan ang paggrabe sa kondisyon ni Kibuloy sa prisuhan nga kulang sa ventilasyon. Giingon usab niya kining request kasagaran gina-apply sa mga kaso sa Pilipinas nga wala kini magpasabot nga si Kibuloy nagapangayo og espesyal nga pagtagad. Samtang giingon usab ni Senator Hontiveros nga walay katungod si Kibuloy nga mamili, no, sa lugar sa iyang detention, dugang pa nga ang pastor wa na kini sa kingdom og dili na kini magpakaginoo, no? I do not know og tinuod gyud ni nga mao nga term, no, gigamit po ni Senator Hontiveros, pero kung tinuod ni insensitive na siya nga statement, no? Mao na paglantaw sa iyahang mga membro, mao na ilahang pagsaludo, no? Unya they are entitled, no, to their own religious belief, no? Nay pista. Hoy, mao ba? Naman to kuan wa dai niyo gitarada to gani. Katong kuan. Sige. So kanang hospital arrest baya dili ra baya na kuan kana bang dili na alien sa mga Pilipino, no? Kay kana ra bang mga hospital arrest man gigamit sa mga dagkong politiko kaniadto, no? Inig action og dakop ug kanang kuan magpa-ospital dayon. Nya hantod mahuman na lang ang ilahang kaso, wa gid sila kaagi og preso
didto na lang gid sila sa kuan, hospital. Nya abi nimo ang hospital warag pareha og dagway sa hospital nga ato ang gi-expect. Mura pod siya og kanang kuan, mura pod siya og luxury room, no? So hayahay kay sila. Pero og ako'y pa istoryahon og ganang kuan, no? Og nagrant na siya sa uban nganong dili man na ihatag, no, kang Pastor Kibuloy in respect ta lang pod sa pagkatao nga nagtuo sa iyaha, no. Doy po kay makita nato nga kana bang ordinaryo, wala ra siyang ordinaryo nga didto pod sa iyahang kuan, no? Didto sa ordinaryo nga prisuhan, no. Wala ta magpasabot nga niingon ta nga ato ang gi-release, no, siya sa iyahang liability kung galing adunay tinuod ang akusasyon. Pero ang atong gidalantaw pod ang kanang kuan ba, no, huna-huna, no, sa iyahang mga membro. Kap sigurado ko kita naka atong video nga nag-viral karon, unsay maingon nimo atong sikretong 26.7 billion nga pundo daw ni Speaker DSWD Magical Project AKAP, no? Nag-ingon ako sukan pa kaniadto, no? Nga kana bang natay paniltihon sa English nga matod pa nga kana bang pwede nimo maatik ang usa ka tawo sa tanang panahon, or pwede nimong maatik ang ubang tawo sa uban nga panahon, pero dili nimo pwedeng maatik, no, ang tanang tao sa tanang panahon. Klaro magyud kaayo nga kanang ilahang budget preparation para sa 2025 intended magyuna for election, no. Mabitaw na kagingon nato nga malipay man ta nga muhatag ang gobyerno og kwartas mga Pilipino, pero kana bang makita nato ang ato ang mga public official nga mura ba og magbitbit sa kwartas gobyerno nga murag sila na lang gyud tag-iya, no? Asip ilahang hinaguan, kung tan-aw nato hinaguan man na sa katawhang Pilipino, taxpayers money na Unya klaro kaayo, di man bulok ang mga Pilipino, makita nila nga kana ang purpose gyud ana para sa ilahang kaugalingon nga politikanhon nga interes, dili para sa katawhang Pilipino. So expect gyud ta nga kanang preparation sa ilahang budget intended gyud na para sa eleksyon. Bahin-bahino na sa katong mga congressman o pipila ka mga opisyal nga pabor sa ilaha. Pero kining diri sa dakbayan sa Davao, ulit-ulit lang ni ato ang tirada for for compliance purposes. Unya ihatag ra po na didto po sa ilahang mga dumadapig. No. Mabitaw na question sa uban, ang DSWD, supposedly, naman na sila yung mga requirements o kinsay pwedeng maka-avail katong ginatawag nila nga mga indigent, no? Pero tungod kay masudlan lagi ang politika, kay ang nagpasulod diha mga politiko, no, usahay kanang ilahang pag-release bisan pa og dili mga kwalipikado, no, ihatag na lang nila kay ang katulagi mga politiko nga nag-allocate ana nga pundo murag na entitlement nga ilaha na nga pundo, no? So clarix na bang kayo ng ilahang mga natagayon nga mga activity karon, no? Manang gipiton nila si BP Sara, no? Kay hadlok man pod sila, manang moingon sila nga basig na ay mga gamiton sa politika, kay actually man ilahang gibuhat, no? Manang ingon lagi nga hadlok sila tungod pod sa ilahang kaugalingon nga binuhatan, no? So wala tay mabuhat ana, no? Manang ingon ta nga nangimbitar na lang ta, no? Awhago na to sila nga og mag-distribute sila sa uban nga mga lugar, i-apil na lang pod ang dakbayan sa Davao, no? Katong una nilang hatod mura og gamay ra man kay ito lang natagaan, daghan pa og wa matagae, mas maayo nilang tanan ilahang tagaan, no?
Kaya para malipay po ang katawhang Pilipino. So, manay isa sa manay trend nato karon kana bang gisahon ta sa atong kagalingong mantika. Kwartas katawhang Pilipino gamiton sa ato unya mura ba og pagkahuman natay obligasyon in return nga suportahan sila kay kunuhay sila nakatabang sa katawhang Pilipino. Pero sa tinuod lang gilabtan gyud lang kwartas gobyerno para sa ilahang kagalingong interes. Dili para sa interes sa katawhang Pilipino. Kaya nga naman, kanang ilahang gipanghatag, iniguman na, isa kaadlaw, kuha na ba na? Hurot na na. No? Dili mamahimong baluntaron ang naasoy nga programa. So, mana isa sa ato ang mga panglantaw din na. Hasta si Attorney Harry Roque karon nagtago-tago na. No? Ganahan ba ko ani niya kay maldito ba? Maldito, maldita, kana bang manubag ug ganang kuan direct to the point. Unya kuan gud siya kay siyempre abogado. No? Pero matod pa ang Philippine National Police mutabang sa pagpangita kang Attorney Harry Roque, no? Kaning presidential spokesperson aron magsilbi og arrest order sa House of Representatives, no? Kay wala og contempt, no? Unya ang PNP magpaigayon kuno og full investigation aron masayran kung kinsay nagtago kang Kibuloy, no? So basig target na po nila si Presidente Digong na po, no? Kay nagjoke-joke ba yato si Presidente Digong ningon siya nga kahibalo siya og asa ni tago si Kibuloy. So manay mga pipila kapag katikaran karon si og padayon gyapon ang katong investigation para kang kuan kang guo, no? Si party list representative, no? Giduso karon sa Duterte Youth Party List nga si Representative Drixie Cardima, no? Katong asawa sa gitanggal nga chairman sa National Youth Commission, no? Ang pagbalik matod pa sa death penalty alang sa mga opisyal sa gobyerno nga giingong nagpahimulos sa pundo sa nasod og nalambigit sa mga dagkong krimen, no? Ang silot nga firing squad mao'y gi-target ni Cardima alang sa mga elected o appointed officials nga magpamatud-an nga nakalapas sa mga krimen sama sa plunder, rape, murder o illegal nga droga. Gawas pa sa mga kawatan sa gobyerno, gisugyot usab ni Cardima nga lethal injection ang gamiton sa uban mga individual nga nakabuhat og heinous crimes bisag dili sakop sa kagamhanan. Kini nga balaod nun nagpakita sa paligon sa kampanya batok sa korupsyon og dili maayong binuhatan nga adunay kalapasan sa gobyerno og sa balaod, no? Murag naay kasuko. Mao ni proposal nga murag naay kasuko ba, no? Pero actually kung tan-awon na to na, very practical na siya nga proposal. Ang problema din na, o aprobahan ba na sa Congress o sa Senado, no? Pareha, ragudan ng anti-dynasty, no? Di ba gud gyapon na mupasar kay siyempre daghan man ang apektado ana. Kaya lang malagi na, no? Siguro sa atong panahon karon og hantod kaniadto ang nagpalisod sa katawhang Pilipino og kining walay undang, no? Og dili man kataruganon nga paggamit na sa pundo sa gobyerno, kining graft and corruption. So, nya dawato na to ang kamatuoran nga murag ang ato ang mga public officials santod karon wa man gyud sila matagam. Kaya nga naman dire sa Pilipinas wala man gyud dagkong mga public officials nga napamatud-an or kana bang gisilutan. Kasagaran pod ang investigation mura og political prosecution, no? Si Erap bitaw, no? Plunder charges magyapon to. Pero nakagawas, gipasaylo, nakadagan, no? Si President Arroyo, plunder charges magyapon to, no? Halos tanan. Oh. Pero kay balo ka sa ubang mga nasod, it has really something to do with character. And maybe it has really something to do with character and culture, no?
ang madunggan nato sa uban nga mga nasod, ma-implicate lang gani ang public officials sa mga issues labi na pagpangilabot sa kwarta sa ilang nasod. Bisag wa pa investigation, nagharakiri na, nagpakamatay na. No? Pero dinhi sa ato ang nasod, dinagko na nga mga kwarta, ka-remember mo atong kwarta nga gisgutan kang Napoles, katong plunder charges kang Arroyo, plunder charges kang Estrada, daghanay na elect, daghanay ni sikat. Pero wala man tayo nakita nga resulta nga gitaral na priso para motagam ang ato ang mga public officials. No? O tinuod gyud ning ato ang mga membro sa Congress or sa Senate, no? Paboran nila ni. Katong mga public officials nga pamamatud-an nga nanghilabot sa kwarta sa ato ang mga katawhan, ang penalty, death penalty. No? Kaya nga naman, grabe, no? Kana bang ang ilahang gibuhat, gipatay nila ang kaugmaon sa ato ang nasod. Gihimo nilang kapital ang kwarta sa ato ang mga katawhan, gigisa ang katawhang Pilipino sa kagulingong mantika para sa ilahang kagalingon nga politikanhon nga interes. Tanaw na to. Og mugulong ba ni nga kana bang pulisiya nga ang tanan nga mga public officials nga pamatud-an nga nangilabot og kwarta sa gobyerno, ang ilahang penalty, death penalty. Sigurado ko di gyud ni ma-approve. Pero makaturunganon og angay nga suportahan ang naasoy nga balaod nun. Kay para kana bang makatagam nya siguro hinahinay nga naagay tinud-anay nga cleansing process. Nga makasiguro gyud ang katawhang Pilipino nga katong ilang mga public officials nga ilahang gi-elect nga supposedly mamahimong guardian sa katungod o ingon man propiedad sa atong gobyerno, mamahimo gyung matinud-anon diya mismo sa naasoy nga obligasyon. So, mao na Sir John, no? Mas maayo ni siya nga inaning klase nga mga ordinansa, no? Or kini mga balaod nun. Sa laing bahin di ay, kini bang pagtaas sa presyo sa lana, no? Di ba gini masabtan sa kanang ordinaryo nga mga katawhan, no? Nganong usahay mo musaka, unya mukalit lag ubos, no? Unya mingon pang mga katong mga transport leaders nga kining ato mga big players, hinay kayo mo implement og adunay pag-ubos sa presyo sa lana. Pero nagani pagtaas, immediate dayon ang announcement, no? Unya daghang mga question din na. Manang nabutang sa panghuna-una, no, sa Department of Energy nga kana bang adunay obligasyon, no, ang mga oil companies nga to come up i-explain o giunsan la pag-come up, no, sa ilang presyo kung naay reduction or increase. So nagpahigayon og usa ka o issue og usa ka department circular nga mo hatag og obligasyon sa mga oil companies nga mo explain on how they would be able to come up, no, their prices para ang gobyerno o ginguna ang publiko makapacity nila to assess ang price movement. Pero ang naasoy nga circular ura og gi-question, no, sa mga big oil players kasi siyempre naagoy deregulation. Pero recently kini Department of Energy circular number DC 2019-05008 matod pa revised guidelines for the monitoring of prices in the sale of petroleum products by the downstream oil industry in the Philippines. It requires oil companies to submit to the Department of Energy Oil Industry Management Bureau a report containing detailed computation
with corresponding explanations and supporting documents. So matod pa sa mga oil companies, mura pagpanghilabot no sa ilang negosyo. Pero recently ang Supreme Court sa gipagula ng resolusyon or desisyon GR number 266310 nga migawas atong July 30 gisuportahan or givalidate ang naasoy nga circular. No? So meaning to say, og adunay pagtaas sa oil prices karon, kinahanglan mo submitar sila sa naasoy nga departamento o sa ilahang basis rason no? Nganong adunay pagsaka ang naasoy nga kanabang petroleum products or other oil products para matagaan pod og hustisya ang katawhang Pilipino. So 11 minutos na milapas sa alas 6. Di na lang kay ko magdugay no kay mura og napatay mga activity no karong gabi una. Adunay mga panultihon matud pa nga kana bang ang panglantaw sa katawhang Pilipino no mo nay mamahimong basihan no alang sa pag-ingganyo no sa nagkadaing sektor nga magtinabangay alang sa kaugmaon sa tuang nasod no. Gani encourage ang tanan nga we really need to train our mind no to see the good in every situation. Yun sila nga kinahanglan ang ato ang panghuna-una positibo permanente no. Kay baluta ang katawhang Pilipino anad ta nga mamahimong positibo. Pero malagi og tan-awon nato karon dili nato malikayan makauna-una ta og napabay kaugmaon ang atoang nasod og inaning klase nga mga public officials ang magpabilin no sa maong mga posisyon. Luoy ang Pilipino. No? Kini mga away nga natigayon karon, kini mga personalities they can survive. No? Pero ang mga katawhang Pilipino labi na ang mga kabos no, nga nagtuo no, sa ilahang kasinsiro may mabutang unya sa kaalaot. Nagdagan ang panahon no? Ang mga bata nahimo ng tigulang, ang mga tigulang mitaliwa na sa laing kalibutan, naa na po'y lain no? Nga mga membro sa henerasyon, pero og tiltilo na to pag-ayo, ang problema sa atong nasod nagpabilin gihapon. Manang lisod man pero kinahanglan sugda nato no, sa to ang kaugalingon, ang moral recovery. Manang og unsay nakita nato karon no. Ingon pa ang uban nga og unsa may nakita nato karon sa atong mga public officials no. Deserve daw katawhang Pilipino kay ngano man daghan sa ato no, magpahaylo labi na panahon sa piniliay no. Ay dito og tinuod tong video ni sa YouTube ni Doc Willie Ong no. Tinuod to nga nasakit siya. Isa sa mga actually mga kana private individual ba doktor no unya actually nag-advocate gana siya og mga tambal pero daklit ni appeals politika no? Bisan sa kasinsero sa iyahang kana bang panglantaw para sa katawhang Pilipino pero dili siya makasabay dito sa trend sa politika no? Nasa mga personal nga mga declarations no? Iyahang kaugalingon nga panglantaw out of frustration sa nahitabo sa tuang nasod karon. Kinsa mo gid tayo magtuo no? Nga mura ba og preanang ingon lagi party. Mara ba na nga mga panglantaw kaniadto nga maoy nakapasiga sa katawhang Pilipino no? Nga grabe ang kalisod tapos abaga leader komportable sa ilang kinabuhi no? Unya nay mga istorya nga ang presidente murag dili na mao ang nagdala sa atong nasod kay murag nanay mga involvement sa mga family members. Ka remember mo si Imelda kaniadto no? Mura ba og hinahinay nga nahimong dagway karon sa kasamtangang administrasyon
Unya kanang walay respeto di mismo sa kwartas gobyerno nga hinaguan sa katawhang Pilipino. So kana lang for the meantime, no. Daghang kay salamat sa tanan nato kapag suking pagtigpanubay. Labi na kang Ma'am Maribel, kang Sir John, no, Javier, sa inyong makanunayon nga paghatag pod og suporta, no, sa tuang programa. So kana lang, daghang kay salamat kinigyapon yung bata-bata as kanginan Kapitan Alan Simuag. Temporaryong manamilit kinyong mingon nga ang panagiusa sa tanang hutong sa katilingban may tinusbawan sa nasud nung demokrasya. Daghang salamat, may gabi kanyo tanan. Tara na sabay sa barangay lasang diri malina. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban alang Simuang.